Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Maging sa tagapakinig nyo. Ako po si Kando. Hindi totoong pangalan. Sa ngayon ay nasa 40 ang edad ko. Isa akong mangyan. Pinagmamalaki ko ang pagiging katutubo na isa sa mga naging sinaunang mga Pilipino. Mula talaga kami sa Mindoro. Bali ang pamilya lang namin pero lumipat kami ng Panay. Bunso din ito ng pagkakaroon ng asawa ng tatay ko na taga Panay noon. Sa gitnang Panay po ito. Hindi ko alam kung paano sila nagkaroon ng pagkakaintindihan sa kabila ng may magkakaibang kultura. Pero ang pagiging mangyan ang pinairal sa aming magkakapatid noon. Kaya lahat ng kaugaliang mangyan ay taglay naming magkakapatid. Sanay din po kami sa kultura ng iba. Basta halo-halo na ng paniniwala namin at lahat ng ito, binibigyan namin ng respeto. Matapos maisilang ang ikatlong anak, at ako na po yun. Namatay ang nanay. Galit na galit ang tatay noon. Paano ba naman kasi? Duda siyang aswang umano ang pumatay. Gawa ng maayos yung pagkapanganak. Masikla kaagad si nanay ilang araw ang nakalipas. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpo ang patay si nanay doon sa unahan ng bahay namin. Kanlong pa ako sa may sabakan. Tapos si nanay ay nakasandal lamang sa isang puno at wala ng buhay. May tila butas sa ilalim ng tenga niya. Malalim na butas umano nakakasya ang hinliliit nun. Kahit hindi na idulog sa albularyo, malinaw sa tatay ko noon na aswang ang may gawa. Malaking katanungan nga lang kung bakit hindi daw ako dinamay. Dahil sa pagkakaalam niya, ako umano ang totoong sadya ng mga nilalang o kung sinong aswang ang pumatay sa nanay kong si Laura. Pangalanan na lamang po pala natin ang tatay ko na si Carding at ang nanay ko ay si Laura. Hinanap ang aswang. May mga kaalaman si tatay sa pagtuntun sa ganitong nilalang. Pero hindi yung ganun kapulido. Ginawa niya naman ang lahat. Pero sa taliwas na palad, hindi niya natagpuan ang nilalang. Hanggang lumaki na ako noon. 12 taong gulang ako at lagi akong sumasama sa tatay ko. Kapag walang pinagkakaabalan sa bahay, nangangaso kami. Kumbaga, libangan, pero paghanap buhay na rin. Bukod sa pagtatanim namin ng mga gulay at mga mais noon, naghahayupan din kami noon. Malaki ang lupain at ipinagmamay-ari ito ng angkan ni nanay. Hindi pa ito nahahati sa mga kapatid niya. Pero may kani-kanila ng mga inaangking lupa. Wala namang naging problema gawa ng mababait at magkakasundo talagang lahat. Nag-aabutan pa nga ng ulam kung minsan. Kapag may ginagawa ang tatay, ako nang pumupunta sa gubat. Sobrang lapit lang ng gubat. Nakabungad lamang yun sa bulwagan ng lupain. Minsan nga ay may nakikita akong usa na gumagala sa may sakaan. Sobrang ilap at hindi talaga mahuli-huli sa bulan maliban na lamang kapag nakuha sa patibong. Isang hapon noon, pagkatapos kong tulungan ng mga kapatid ko na sina Buning at Puyang, naisipan kong pumuslit sa may kakahuyan. Sa ganong oras kasi ako dumadalaw sa mga patibong para pandawin ng mga ito. Si Buning po ang panganay at ang kasunod naman niya ay si Puyang. Binaybay ko noon ang madulas na daan sa gilid lamang ng maliit na sapa. Meron akong nakitang baboy ramo doon. Kumukubkub ito sa putikan sa unahan lamang mismo ng kinaroroonan ko. Hindi ako napansin gawa ng nasa ibaba ako banda at nakadapa. Naiisip kong habulin ito, baka sakaling magtungo sa pinaglagyan ng mga patibong at makuha yon. Napakalaki ng baboy ramo na ito.
Napakahaba pa ng nguso nito at litaw na litaw ang mga pangkil o pangil. Ang tawag sa baboy na ramong ito ay bangkilan. Hango lamang din sa itsura na may nakausling mga pangil nun. Naghahanap ako ng pagkakataon. Yung tipong malingat lamang sandali ay sisirit na ako ng takbo patungo dito. Binunot ko din ng maliit na itak noon at baka maipit itong hayop na to at pwede kong patay na lamang. Kung minsan kasi ay naiipit ang mga bangkilan, yun bang sa makikipot na mga ugat ng mga naglalaki ang mga puno? Mga ilang dipa na lamang ay bigla ko itong binugaw. Pero naudlot yon at nanlaki talaga ang mga mata ko. Tumayo yon. Tinitigan ako. Yung paa sa likod ay pumapadyak pa. Sabi ko pa nga yari na eh. Ako pa atay hahabulin ng hayop na yon. Imbis na abante atras na ang ginagawa ko. At habang nangyayari ito, sinisipat ko kung saan may magandang madadaanan nun. Nakalimutan kong may sobrang tatapang pala ng mga bangkilan. Tumakbo ako. Paekis-ekis yun. Hanggang sa para akong butiki na hindi ko alam kung bakit nagawa kong makaakit sa puno ng ganun kabilis. Nagwawala ang bangkilan sa ibaba. Binubunggo-bunggo nito ang puno. Kahit na may kalakihang puno yon, pero dama ko talaga na umalog. Diyan pa lamang ay matatansya na sa kung gaano ito kalakas at kabigat. Ngawit na ako mga kagiliw. Nakabukaka lamang ako noon at nakahawak sa maliit na sanga. Nagdadasal na sana ay wag namang mabali yung sangang yon. Patay talaga ako nito kapag nabundol ako ng bangkilan. Napakaliit ko pa noon. Manipis yung pangangatawan ko. Mali talaga ako. Yung problema pa sa ganitong uri ng hayop, hindi ka talaga tatantanan. Malapit nang magdilim noon, tinitiis ko ang ngawit at manhid sa katawan. Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya, nagpatihulog na lang ako noon. Pagkabagsak ko sa lupa, nakabungad sa akin ito. Gumagapang ako paatras noon. At ang malala pa, nabitawan ko yung itak. Sumusunod sa akin yung bangkilan. Hanggang sa bumuelo ito ng sunggab sa akin. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko noon. Hanggang sa nagtaka ko kung bakit bigla na lamang nag-iigik ang malaking baboy. Pagdilat ko sa mga mata ko, tinataga ito ni tatay ng mahabang itak. Napabuntong hininga ako at napatingala. Nagdasal na sa bathala at sa Panginoong Diyos ang sinasangbit ko noon. Tumba ang bangkilan. Nagmungkahi naman ng tatay na tulungan ko daw siya. Itali daw namin ang mga paa nito sa mahabang kawayan. Tapos dalhin pa uwi ng bahay. Sabi pa nito, masyado daw ako mapusok noon. Nag-aalala siya kung bakit ang tagal ko doon nakabalik noon. Yun pala, naiipit na ako sa baboy na mo. Mabuti na lang at naabutan niya dahil kung hindi pa, durog daw talaga ang katawan ko noon. Pinagtulungan nga naming buhati ng bangkilan matapos itong maigaid sa mahabang kawayan. Nung makarating na sa bahay ay natakot pa si Puyang. Para umanong aswang ang dala namin. Habang si Buning naman na hindi lumapit. Nagtanong pa sa kung saan ba daw kami nakakuha ng halimaw. Sabi ko, dyan lang sa gubat. Habang si tatay naman ay sinabing dalhin umano ang hayop sa may batis nun. Doon muna itungtong sa bato at mamaya na lamang umano ng madaling araw niya aasikasuhin ito. Doon nga namin ito dinala sa may likuran. May maliit na batis doon. Mula yun sa bukal na nanggagaling lang din sa gubat. Itong bahay namin ay karaniwan lang. Kagaya lang ng tipikal na tirahan na makikita sa probinsya, lalo na sa mga bukid banda. Isang palapag na nakaangat ang sahig sa lupa. Sinaunang tradisyon ito para iwas sa mababangis na hayop at baha. May beranda din pero walang silid na nagsisilbing silid tulugan namin.
Puro lang yun sa sala. Doon na kami kumakain at nasa tabi lamang ito ng abuhan. May pinto patungong beranda. May pinto din patungo sa may likod. At wala kaming palikuran. Hindi uso sa mga panahon yun ang palikuran sa bukid. Kung saan-saan na lamang kami dumudumi na parang aso. Pero syempre, sa Taguyon banda. Habang tulog kaming lahat noon sa kailaliman ng gabi, nagising ako dahil sa kakaibang tinig. Yun bang igik ng baboy na nakakairita pakinggan? Parang nagkikis-kis ang mga yero. Bumangon ako at nagtungo sa beranda. Bukas naman ang pinto kung kaya hindi idistorbo ito sa mga kasama ko kapag lumabas ako noon. Naroroon si tatay sa beranda na natutulog. Pinapakiramdaman ko kung maririnig ko ba ulit yon. Hanggang sa may igik na naman. At dito, parang nasa may batis banda. Napakunot ang noo ko. Bakit may igik patay naman na yung bangkilan kanina? Kinuha ko ang itak, maging yung lampara na nakasabit sa beranda. Pinuntahan ko ang lugar at doon nawindang ako. Wala na doon ang huli namin. Ang naiwan na lamang ay yung taling baging na parabang tinadtad ng itak dahil nagkawasig-wasig yon. Yung kawayan balina. Talagang balina parang hinila ito ng sabay sa magkakabilang dulo. Nakatali kasi ang kawayan na yun sa may puno ng mulave sa gilid ng batis. Naiisip kong baka ninakaw ng kung sino pero napapatanong din ako na kung ninakaw yun, dapat kinalas yung taling nakaligkis sa kawayan at mulabi, diba? Pero parang pinuwersa. At isa pa, diba patay na nga? Bakit may igik pa ng baboy? Umuwi ako noon at ipinalam ko ito sa Tatay Karding. Pumungas pa ito at matapos bumangon at kamuntikan pang malaglag sa hagdan. Tumakbo siya ng mabilis patungo sa may batis. Nakasunod naman ako sa kanya. Nakikita ko ang gulat na reaksyon nito na walang pinag-iba sa akin noon. Ang sabi ng tatay, kinuha daw ng aswang ang bangkilan. Ninakaw ito ng aswang. Nagtanong naman ako sa kung paano niya nalaman. Paliwanag pa niya. Halata naman umano sa mga bakas at nangangamoy aswang pang lugar. Nilinaw din ng tatay na yung baboy ramo umano ay may amoy ng aswang nun. May marka daw ang aswang na ito nang makuha namin. Malamang, sinusubaybayan daw ito ng nilalang para maging pagkain nun. Pero nauna lang kaming nakahuli dito. Hinayaan lang sa may batis dinekot na ng aswang. May punto ang tatay. Parang ganun na nga dahil totoo namang tila parang pinuwersa talaga yun Pero ang tanong, bakit may igik ng baboy? Hindi ko naman na ito sinabi sa tatay ko. Hindi din kasi ako sigurado kung igik ba talaga ng baboy yon o tutunog lang ng ibon. Basta, konti lang ang diferensya. Nakakairita nga lang pakinggan ang narinig ko doon sa may batis. Sayang daw ayon sa tatay ko. Kahit isang buwang pangkonsumo ay pwede daw yon. Ang iba sa normal na luto. Habang ang maiiwan naman ay gagawing kasahos. Ito yung minamarinate ng bawang at asin ng karne tapos binibilad sa araw para hindi mabulok. Masarap yung kasahos na yon. Nakatikim na ako at yun ang paborito ko noon. Parang nagdadaing ng isda. Umuwi na lamang kami noon. Pero dismayado talaga kami. Bagsak ang mukha ni tatay. Ako naman nun, gayon din pero tinulog ko na lang. Kinabukasan ay maaga akong gumising. Doon ko papandawin ang mga patibong. Hindi kasi natuloy kahapon kaya sa mga oras na yun na lang. Kasi silang pa lamang ng araw sa mga puntong ito. Basa ang mga damo na parang umulan kagabi pero tuyo naman ang lupa. Buwat lang ito ng hamog na karaniwan na sa amin noon. Binabalot po talaga ng hamog ang lugar namin noon sa tuwing madaling araw. May pagkakataon pa nga na sobrang kapal ng hamog at hindi na makita ang daan noon.
Maraming beses na akong naglakad sa gitna ng hamog habang kinakapa-kapa ang harapan ko. Malay nyo, may mabangga pa ako, hindi naman kaya may bangin pala, di ba? Ay na nga, tumakbo talaga ako agad noon. Hindi uso sa amin ang mahinang lakad. Mabilis kaming maglakad na para bang takbo na tignan. At kung may sasadyain sa isang lugar ay tatakbuhin talaga yan, kaya nga sanay na sanay ako sa takbuhan. Nakarating ako kaagad doon sa pinaglagyan ng mga patibong. Nasa ibabaw lang ito banda ng sapa. Nga pala, magkakainibang anyong tubig po ang naroroon. Iba yung batis na malapit sa amin. Iba din yung nasa pinaglagyan ng mga patibong. Sangi na kasing daan sa gubat, kumbaga, ito ang pagitan sa dalawang nagtatayugang mga bundok noon. Lahat ng mga patibong na tinatawag na laang at labtik ay walang huli. Maski manok labuyo ay wala din. Meron pero palaka naman na parabang sinlaki na ng yapa ko. Dismayado na naman syempre. Parang nasawi sa pag-ibig nun. Bagsak ang balikat. Ilang araw na kasi ako nagpabalik-balik pero walang ibang kuha kung hindi palaka o hindi naman kayo malalaking daga. Tsamba na kapag may nahuling usa. Tsamba na rin kapag may nahuling baboy ramo. Pagkababa ko dun sa may sapa para maghugas ng mga paa ko, nakakita na naman ako ng napakalaking baboy ramo. Nagtitigan kaming dalawa. Medyo kumpiyansa ako gawa ng nasa ibabaw ako banda. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi, kamukhang kamukha ito nang humabol sa akin. Walang pinag-iba sa laki at postura. Parang may pilat lamang ito. Para bang nahuli na ito dati at nakawala lang. Hindi naman pwedeng ito yung nahuli kagabi, di ba? Kasi dapat sariwa pa yung sugat. Yun ay kung buhay pa yon. Binato ko yon, pero hindi natinag. Hindi man lamang ito gumalaw at nakatitig pa rin sa akin. Kinakabahan na ako sa mga puntong ito. Wala pa namang ibang madadaanan pa uwi kundi sa babaan lang. Tatawid kasi ako doon sa may sapa. Kasi sa direksyon yon ang kinaroroonan ng bahay namin. Patagan yun, di ba? Di habulan na naman kami noon. Napatanong ako sa sarili ko kung anong gagawin ko. Binato ko ng binato. Pero ganun pa rin siya. Hindi gumagalaw. Napapamura na ako. Gutom na gutom pa naman ako nun. Makakauwi ako pero hindi magiging madali ito. Posibleng habulin ako noon at malaki ang tsansang maabutan ako. Mabilis tumakbo ang baboy ramo, Sir Seth. Lalo na yung mga bangkilan. Kumuha ako ng kawayan. Yung kaya ko lang bitbitin. Tinataga ko lang yung gamit ang itak ko. Pinatulis ko ang dulo. Dahan-dahan akong bumaba nun. Napadaan ako noon sa kumpol ng mga damo kung kaya hindi ko na nakikita ito. Pero paglusot ko na doon sa may sapa, nanigas ang katawan ko. Tao na ang nakikita ko noon. Nakahubot-hubad yun na may pangit na itsura. Kamukhang kamukha ng baboy ramo na bangkilan. Malalaki ang ipin. Hindi na magkamayaw ang loob ko noon. Dumadagundong ang hustong dibdib ko. Maiyak-iyak na ako noon. Hanggang sa gumapang ito na siya namang mas lalong nagpatakot sa akin. Yung galawan nito ay para bang gagamba na kahuhuli pa lamang. Maliksi pero pahinto-hinto. Isipin niyo na lang na ganun ang kilos niya. Basta, nakaangat ang mga siko at tuhod nito. Tapos yung dibdib ay sumasayad sa lupa nun. Ihinagis ko sa kanyang kawayan. Tinamaan ko ito. Hindi yun umilag. Pero hindi tinablan. Para lamang akong nagbato ng tangkay. Nagmistulang laruan ng kawayang yon. Tumakbo na ako. Yung takbong walang lingon-lingon. At habang nangyayari ito, sumisigaw ako ng tulong. Sa maniwala man kayo o sa hindi, walang lumalabas na boses sa bibig ko.
Napipi ako nun. Kahit anong pagtawag ko, namumutawi lamang ang hangin. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari. Kahit anong takbo ko ay hindi man lamang ako makausad-usad dun sa gubat na yon. Yung tipong hindi ko pa natatapakan noon ang lupain namin. Puro kakahuyan lang na animoy nagpabalik-balik lamang ako doon. Paglingon ko sa likod, nakasunod ito. Galit na galit. Patuloy naman ako sa pagtatatakbo. Hanggang sa nagkasabayan na kami. Nakita kong tumawid-tawid ito sa mga ilog. Nasa ibabaw ko lang banda yon. Naisip ko na talagang mamamatay ako noon. Napakalaki niya. Natansya ko ito nang malapit na sa akin. Paglundag sa lupa ay biglang humarang ito sa harapan ko. At nakita o namalayan ko na lamang na dakma-dakma na niyang leeg ko noon. Sobrang bilis ng pangyayari. Hindi ko alam sa kung paano niya ginawa yon. Basta nakaharap na siya sa akin. Nakakatakot siya. Napakalaki ng bibig. Yung mga mata ay kulay ng mga mata ng bangkilan. Sa madaling salita, aswang pala yon. Maya-maya ay nagsalita itong bigla. Naaamoy ko ang samyu mula sa bibig niya. Napapapikit pa ako gawa ng napakainit nun at sobrang baho pa. Ayon sa pagkakaintindi ko ay naaalala ko ba umano ang ginawa namin sa kanya kahapon. Wala na. Mabilis kong napagtanto na yung baboy ramo kahapon. Siya lang din ang animal na yon. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Hindi ko mawari kung ano itong nilalang basta nakakasigurado akong aswang yon. Inaabangan niya umano ako palagi. Naghahanap siya ng pagkakataon. Pero siya umano ang nahuli. Hindi pa siya patay nung iginaid na namin sa kawayan. Nagpapatay-patayan lamang umano siya para mailigtas ang sariling buhay. Dahil kung hindi pa umano siya napuruhan ng tatay ko, kaming dalawa ang mamamatay noon. Anganga daw kami. Hinayaan lang sa may batis na siya namang pagkakataon niya para makatakas. Medyo ang nakapagtataka lang, nakakaakit naman siya ng puno eh. Bakit inantay niya lang ako sa baba? Pero syempre hanggang isip ko lang yon. Takot na takot ako. Hanggang sa kinaladkad niya ako nun. Ang bilis na ng paglalakad na yon. Tumatakbo siya tapos nagkakasugat-sugat na ako. Ultimong sa mga puntong ito ay hindi pa rin ako makapagsalita. Walang boses na lumalabas sa bibig ko. Hindi ko alam kung nasaan na ako. Nahihilo na rin kasi ako noon dahil nauumpog ako sa mga nakaharang. Hanggang sa namalayan ko na lamang na gabi na. Mantakin niyo. Umaga yan tapos naging gabi. Hindi ko alam. Hindi ko maipaliwanag pero ganun. Siguro ay hinimatay ako. Nasa gilid lamang ako ng isang malaking bato na may nakatarak na kahoy sa likod ko. Na kung saan naman dito ginapos ang mga kamay ko nun. Basta't nakaupo lamang ako nun. Nakikita ko sa harapan ko na may mga bahay. At kung hindi ako nagkakamali, 4 yung bahay na yon. May apoy sa gitna. Napapalibutan ito ng mga bahay. May nakikita akong nakasilip sa bintana. Hindi ko maaninag kung matanda ba o bata pero duda ko na ang mga tao sa lugar na ito hindi normal. Dito na ako nakapagsalita. May namumutawi ng boses sa bibig ko. Hindi katulad kanina na hangin lang. Para bang ang sikip ng lalamunan ko noon kaya hindi ako nakakapaglabas ng boses. Hindi ko alam. Naiisip ko na baka kagagawan yun ng dilalang. Kahit anong puwersa ko para tumayo, napakatibay ng pagkakagapos ko noon. Maging ang bewang ko ay nakaligkis din sa nakatarak na kahoy sa likuran.
Wala akong ibang naririnig sa lugar kung hindi ang lagitik na mga kahoy na natutupok mula sa apoy at huni ng kulisap na pagkalakas-lakas. Sobrang alinsangan din sa lugar na siyang nakakapagtaka gawa ng nasa loob talaga ito ng gubat. Ilang mga sandali lang, may naririnig akong pag-uusap sa likuran ko. Hindi ko masipat gawa ng hindi ko napipihit ang katawan ko noon. Para bang nagtatalo ang nag-uusap na yon. Puro lalaki at yung isa ay parang tunog matanda. Ito yung galit ang boses niya. Ang sabi ay bakit daw kinuha kaagad ang bata? Bakit hindi na lang daw muna magmatiyag sa mga hayop? Kung hindi ako nagkakamali, ako na ang pinag-uusapan nila noon. Tumugon naman ng medyo bata-bata ang boses. Hindi to. Kahit isang beses man lamang umano sa isang buwan. Yun lang. Kahit papano'y makatikim din sila ng tao muli. Matagal pa daw akong magiging ganap. At inip na ito. Ayon sa matanda, kung yun daw ang gusto ng karamihan, simulan na lamang daw ang kainan nun. Sa makatwid, Sir Seth, kakainin ako ng mga nakatira sa lugar. Hanggang sa 2 palakpak ang narinig ko. Yung mga naroroon sa bahay ay naglabasan. May lumapit sa akin. Naramdaman ko ang pagkapakapa niya sa katawan ko. Sinipat ko ito at kawangis siya nung aswang na nakita ko kanina. Naalala ko yung buhok niya. Medyo kulot at nakatirintas ang dulo. May pilat ito sa katawan. At ang sabi pa, medyo malinamnam daw ako gawa ng bata-bata pa. Sabi ko naman ay pakawalan nila ako. Maawa sila sa akin at huwag nila akong patayin. Pero sa likod ng pagmamakaawa kong yon, ang mga taong nakikita kong parang katutubo ay nagtawanan. Karamihan sa kanila mga babae. May 2 bata akong nakikita pero nasa bahay banda yon. Ang dumi nila tingnan. Yung tipong hindi naliligo at animoy pinamahayan ng sangkatutak na mga kuto at karapata mga ulo. Ang mga ngipin pa nila ay parang puro na lang bulok nun. Napakaitim. Pero yung mga parting pangil, malalaki. Kinalagan ako nitong nakahuli sa akin. Yung iba, kumuha ng lantay yung malapad na lamesang gawa sa kawayan. Nilatagan nyo ng mga dahon ng saging nun. Para bang kikilawin ako ng buhay. Ganun na lang ang pagmamakaawa ko. Paulit-ulit kong sinasabi na gusto ko pang lumaki. Gusto ko pang mabuhay. Huwag nila akong kakatayin. Pero walang nakikinig sa akin nun. Hindi ko man lang nakuha ang simpatsya ng alinman sa kanila. Ang sa tingin ko noon nasa lampas 10 ang bilang nila. Bukod yun doon sa mga batang naroroon lang sa bahay. Nakasilip yun at nakanganga ang bibig na parabang gutom na gutom. Naiisip ko na noon na magiging laman na ako ng tiyan nila. Magiging dumi na lamang ako. Nilagay ako sa may lantay. Tinali ang mga paa ko sa bawat kanto. Nakabukaka ako noon. Tapos yung mga kamay ko naman ay hinila at ramdam kong parang mabubunot na ito. Tinali din yun. Hindi ako makagalaw. Nakapalibot sila sa akin. Maawa naman kayo sa akin oh. Kapayat ng katawan ko eh. Wala kayong makakain matino dito. Mamili na lang kayo ng medyo malusog. Patabain niyo muna ako. Hindi ko alam pero yun yung pangungusap na sinabi ko talaga nun. Payat naman talaga ako. Nagbabaka sakali ako noon na ikulong muna nila ako. Patatabain kumbaga. Wala na akong ibang naisip eh. Desperado na ako noon. Maya-maya ay para akong sinilaban. Naging sobrang init. Unti-unti silang pumapangit. Kitang-kita ko silang lahat. Meron pang ang nagubad na babae. Pumatong yun sa may lantay.
Dun siya sa gilid ko naging halimaw. Yung nakahuli sa akin ay pumatong din sa lantay. Inaamoy-amoy yung nasa bandang tiyan ko nun. Hanggang sa inangat na ang kamay tapos kitang-kita ko yung sobrang titigas na mga daliri na sasakmal sa akin nun. Pinikit ko na lamang ang mga mata ko tapos inalala ko yung mga kapatid ko, yung tatay ko, at mga sandaling masaya kaming magkakasama. Ultimong yung mga kaibigan ko at mga alaga naming hayop. Parang namamaalam na ako nun. Pero walang nangyari. Narinig ko na tila naggalawan sila. Umalog pa yung lantay. Pagdilat ko ng mga mata, wala na sila. Mga segundong namagitan, putok na ng baril ang narinig ko sa lugar. Umalingaw-ngaw talaga yun na may kasamang sigawan. Pagsilay ko sa likuran ko ay nakita ko si Kuya Buning. Tumatakbo patungo sa akin na may bitbit na itak. Naiyak ako nun. Bumuntong hininga at nagpasalamat. Sabi ng kapatid ko ay nagkagulo daw sa amin na mawala ako. Nagdududaw mano ang tatay na baka namaman daw ako pero nang makita nila doon ay mga bakas lamang umano ng aswang. Ginalugad nila ang lugar pero hindi daw nila natutunton. Hanggang sa may tumulong na mga tanod nun. Nagpasama din ng isang albularyo para kahit papano may kaakibat si Tatay Carding sa pagsunod sa bakas na ito. Mabuti daw at buhay pa ako. Sabi ko naman kung nahuli sila kahit ilang mga segundo lang, wala na. Nagtanong ako sa kung nasaan na sila tatay. Ang sabi naman sa akin ni Kuya Buning, hinahabol umano mga aswang. Marami daw sila magkakasama. Hindi ako halos makatayo. Para bang napilay ang kilikili ko noon. Inalalayan na lamang ako noon ni Kuya Buning. Nakita ko na may nakatokang mga tao doon sa mga bahay ng aswang na parang susunugin nila. Hanggang sa dumilim na ang paningin ko, hindi ko na alam kung anong sumunod. Nagising akong nasa bahay na, pero madilim pa rin. Katabi ko si Buning. Nilalagnat ako noon, hindi makabangon. Pagtingin ko sa mga kamay at pako ay may mga telang binalot dito. Yung ulo ko ay may tela din at nangangamoy halamang gamot. Nagtanong ako kay Kuya Buning kung nasaan na si tatay. Ay naman dito, hindi pa daw umuwi. Siya lang umano ang kumarga sa akin patungo sa bahay. Siya din ang naglagay ng tela at mga gamot matapos mahugasan ang katawan ko nun. Si Poyang, nasa uluhan ko banda. Nakahawak sa noo ko habang tulog ito. Muli na naman akong umiyak nun. Nilinaw ko talaga na patay na sana ako. Sinabi ko ang lahat na nakakita ako ng baboy ramo. At ito lang din yung baboy ramo na nahuli namin ng tatay. Naging tao yun na may posturang napakapangit. Ang sabi ni Kuya Buning ay bangkilan umano yung aswang na yon. Ito din ay base sa albularyong nakausap ni tatay. Hindi naman daw dapat nananalasa ito. Maliban na lang kapag nabigyan ng pagkakataon. Aandar ang pagiging hayok nito sa laman ng tao at lalo't paborito daw nitong karne ay ang karne ng tao. Nahuli ako, kuya. Kinaladkad ako. Nahimatay ata ako nun kasi nga pagkagising ko nakatali na ako dun eh. May bahay na. Pero lugar yun ng mga aswang. Yun din po ba yung pumatay sa nanay? Hindi. Iba daw eh. Sabi ni tatay, tik-tik daw yun. Piniliwanag ng albularyo kung bakit hindi ka daw dinamay. Baka may marka ka daw ng bangkilan nung isinilang ka. Markado ka na nila. Nakalaan ka para maging pagkain kaya inaabangan ka palagi. Parang may punto. Tama naman. Bakit nga ba hindi ako dinamay noon sanggol pa ako? Baka nga nakalaan na ako para maging pagkain ng mga bangkilan. Parang ganun ang pagkakaintindi ko na mag-usap ang aswang na hindi pa nga daw ako ganap nun. Baka inantay ako maging malaki-laki konti at may mga laman na. Sinabi ko yun kay kuya. Pero ayon naman dito, yun din umano ang nasa isip niya.
Basta maniwala na lamang daw ako sa mga sinabi ng tatay. At yung albularyo kasi nga, sila naman ang mas nakakaalam. Pero di bali na. Ang importante sa akin noon ay buhay pa ako. Sila tatay, umuwi pagsapit ng tanghali. Napatay daw nilang ilan sa mga ito pero ang karamihan ay nakatakas. Pero sigurado silang hindi na babalik sa lugar. Sa oras daw kasi na may makakita sa pinamumugaran ng mga ito, lilipat yun at maghanap na naman na matataguan. Kung sakaling hindi ako nailigtas ay wala akong may babahaging ganitong kwento. Karanasan ko na siyang masasabi ko talagang higit pa sa nakakakilabot. Isipin niyo kung kayo pa ang nasa kalagayan ko, di ba nga? Kawalang pag-asa ning tatakbo sa diwa niyo. Hindi ko alam pero nagka-trauma talaga ako noon. Ultimong pagpunta ko sa gubat. Natatakot ako mag-isa. Lalo na kung manghuhuli ako ng baboy ramo.